Ito na mga kabrigada, Brigada Gabs, 66 counts mga kabrigada ng criminal cases ang isinampa ng NBI Region 11 laban sa dating local civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. May kaugnayan nga po yan mga kabrigada doon sa sinasabing 1,000 plus na mga birth certificate na inisyu doon sa mga Chinese nationals. At ang naghain po ng kaso mga kabrigada, walang iba kundi ang National Bureau of Investigation, NBI, dyan po sa Region 11. Kaugnay nga po niyan mga kabrigada, abay aalamin natin ang dagdag na mga detalye. Nasa linya na ating telepono ang Regional Director ng NBI Region 11, si Atty. Archie Albao. Atty. Archie, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po kasamang Gab and kasamang Abner, and magandang umaga sa ating tagapakinig sa Brigada News FM. Unang-una po, Attorney, gusto naming malaman, paano po ninyo natuklasan itong sinasabi na mga napakaraming mga birth certificate na questionable at sinasabi na fake at inisyo ang ilan doon sa mga Chinese nationals dyan sa Santa Cruz, Davao del Sur? Nag-umpisa po itong investigasyon natin kasamang Gab and kasamang Abner nung tinimbrihan tayo ng Department of Foreign Affairs sa passport division nila dito sa Davao na may isang kahina-hinalang Chinese nationals na nag-a-apply ng Philippine passport. Unang-unang hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Bisaya dito sa local dialects ng Mindanao. So, nag-apply ng Philippine passport and nag-submit lahat ng mga dokumento na required naman nila. But ang kaduda-duda dito, yun nga, hindi marunong magsalita. At saka itong birth certificate na inisyo sa kanya ay late registered. Nung verify natin itong mga, nung tinawagan tayo ng DFA, verify natin ang kapanganakan niya, sir, doon sa sa Santa Cruz, Davao del Sur. So verify natin yung bahay doon, pati yung parents niya na naka-register sa barangay ay walang ganon na mga pangalan. So ang ginawa natin, hinuli natin to agad. And with the presence of his lawyer, itong bata, itong nag-apply ng passport, umamin nga itong bata na hindi siya Filipino national, Chinese national siya. So from that point, doon na, inimbestigahan na natin yung LCR doon, and nag-umpisa tayo, sir, na nalaman natin na may 50 na ganon. Then very cooperative yung mayor natin doon, si Mayor Nelson Tata Sala, no? Inorderan niya yung local civil registrar niya na chief na mag-cooperate sa NBI na investigation. From 50, sir, last year naging 100, hanggang naging 500, hanggang naging 1,000. Sa ngayon, 1,576 as of this time. Yung 1,576 na yan, Sir Abner and Sir Gab, ano lang yan siya? 2018, 2019, hanggang 2021, no? Wala pa tayong, ibig sabihin 2018 pababa, and 2021 pataas. Hindi pa tayo tapos. So, I'm sure meron pang iba na pagsisilabasan na madadagdagan pa yung counting natin doon. So ano na po yung update dyan? Balita po namin, nag-file po kayo, attorney, ng kaso doon sa mga suspect, doon sa pag-i-issue ng mga peke ng mga birth certificate. Yes, sir. Nag-file na tayo ng kaso through sa instruction ng boss namin, no, na si yung National Director ng NBI, si Judge Jimmy Santiago, no. Nag-order siya sa atin na kasuhan, and bago natin kinasuhan, sir, yung mayor ng Santa Cruz ay tinanggal na itong mga tao na ito. 4 tong kinasuhan natin, sir. Tinanggal na kaagad, and kinasuhan natin sa Office of the Ombudsman for Mindanao. Ang apat na klaseng kaso. Ang birth certificate na ginamit natin, 66 na birth certificate na ginamit natin pagsampa. Linawin ko lang, attorney, itong 4 na nakasuhan natin, lahat ito dun pa lang sa mga tauhan ng local registry. Meron ho bang mga nakasuhan na yung mismo mga kumuha, nagpagawa ng fake birth certificates? Ito po mga Chinese na ito?
Yun sir, yung sinabi ko kanina, yung nahuli natin na nag-apply ng pasaporte, Yun pa. fake, yung ginamit, kinasuhan na natin yun, na-inquest na. Siguro ang nakasuhan natin mga Chinese nationals, nasa 6 or 7 na. Medyo nahirapan kami, Sir Gab and Sir Abner, kasi ang address nito, nung pag-imbestiga natin, lahat Santa Cruz, pero hindi naman to doon nakatira. Yung iba dito, nasa Davao, meron namang nasa Visayas, meron nasa Luzon. So, ang na-locate natin, sir, mga 6, 7 pa lang. So, ito ngayon ang iniisa-isa natin. At saka itong mga pangalan na ginamit sa birth certificate, hindi ito mga assumed name lang ito, hindi ito mga totoong pangalan. Ganun. Ito ho ba mga Chinese na ito, attorney, naimbestigahan na ba natin? Anong nature ng trabaho nila? Ano ba yung mga POGO workers ho ba yung mga yan? Hindi natin alam, Sir Gab and Sir Abner, kung may mga POGO workers. But base dito sa mga kinasuhan natin, puro ito mga negosyante. Nagninegosyo naman. Pero attorney, may impormasyon po ba kayo? Ano bang deal? Ano bang offer? Siyempre, para mag-issue sila ng ganito na mga birth certificate doon sa mga dayuhan, ano ba? May bayad ba? May promises ba para doon sa mga empleyado nitong LCR dyan sa Davao del Sur? Correct yan. Merong bayad, Sir Abner, Sir Gab, no? Ang range nila sa bayaran, base sa mga impormasyon na nakuha natin, nagre-range siya ng 50 to 350,000, depende dun sa capacity ng tao. Ganun kalaki? So, ganun kalaki, sir. And meron na rin kaming hinahanap ngayon na yung fixer, no? Na hindi naman siya government employee. Baka masali na rin siya sa kaso. Hinahanap lang namin yung address niya kung saan ito malocate. Meron na rin mga nagsilabasan na willing na tumulong sa investigasyon namin. 4 lang po ba yung sinampahan po ninyo ng kaso? And do you believe na itong 4 lang ang kasangkot po dyan sa ganitong modus, attorney? Alam namin, sir, baka hindi lang ito 4, but itong 4, sir, kaya natin kinasuhan. Kasi ito yung pabalik-balik na mga pangalan na nakikita natin sa mga itong mga late registered birth certificate. So from the documents itself, doon makikita natin yung mga perma nila at saka pangalan. So pabalik-balik na ginamit. And Sir Gab, dagdag ko lang, sir. Sige po. Hindi lang nag-imbestiga kami ngayon, hindi lang Santa Cruz, Davao del Sur, meron pang ibang mga LCR dito sa Davao region na meron ding mga ganon na may mga late registered birth certificate issued to Chinese national. So hindi lang doon sa Santa Cruz, hindi lang muna namin sasabihin, Sir Gab, Sir Abner, kung ano itong mga munisipyo, not unless kung makompleto tayo ng mga document and magkapagsampa tayo ng kaso. Attorney, ang pagkakaintindi ko, kapag late registration, syempre may affidavit yan of two disinterested person, halimbawa, komadrona, kapitbahay, and then inonotarize po yan ng abogado. So kasali po ba sa kakasuhan ninyo yung mga nag-execute ng affidavit na nagtatestify na ipanganak sa lugar na yan, sa petsa na yan, yung mga kumukuha ng birth certificate at saka yung abogado na nag-notarize doon po sa dokumento? Tama yan, Sir Gab, Sir Abner. Bago sila makakuha ng late registered birth certificate, meron niyang mga affidavits of these two disinterested persons and meron niyang mga requirements doon. Ito mga ganito, mostly doon walang mga affidavits, hindi nasunod yung mga pagkuha ng tama na proseso. Merong ibang may mga affidavits, meron ding sinasabi ninyong Sir Gab and Sir Abner na abogadong nag-notarize. Identified na rin namin sila. Baka sooner or later meron ding makasuhan. Sinitsiguro lang namin na medyo airtight yung kaso nating may sampa. Opo. Pero nagtataka kasi ako dito, attorney, maiging nga hop na-discover natin yan. Tapos ganun pa pala kalaki yung binabayad. So, ibig sabihin, kung susumahin, milyon-milyon ang kinita ng mga yan. Nagtataka lang ho kami. Di ba, nabanggit ho nyo na posibleng may fixer ho dyan. Kasi nga, di ba, meron iba, hindi naman taga Santa Cruz pala. Meron taga Visayas, meron taga Luzon. So, ibig sabihin po, may sistema talaga dyan, attorney, na halimbawa, meron mga Chinese dun sa Luzon. Oy,
dito ka kumuha. Oo. Dito sa may Santa Cruz, ito yung... Parang word of mouth. Correct, Oo. di ba? Ito, dito tayo may connection. Dito tayo makakakuha ng birth certificate. Mabilis doon. Mabilis Mura doon. lang. Bayad lang tayo. Oo. May birth certificate na tayo. Paano ho natin na kumbaga ba, paano natin matutuntun? Paano yung sistema na ito? Kasi di ba, partner, gano'n magtataka kayo, bakit nakaabot ng Luzon? Ganun talaga yan eh. Oh. Yung word of mouth, sinasabi ko, Brigada. Halimbawa, doon sa amin, sa Mindanao, may isang judge doon na kilala na mabilis mag-issue ng mga annulment cases. So, kilala yun eh. Yung mga taga-ibang lugar, pupunta doon. Parang ganun eh. Dinadayo, di ba? So, itong LCR na ito, dinadayo rin para gumawa ng birth certificate. So, attorney, tuloy ko lang ho yung tanong ko, paano ho itong paghahanap natin sa picture na ito, tsaka paano ho napakalat hanggang sa Luzon, hanggang sa Visayas, na dito pala sa Santa Cruz, madaling kumuha ng birth certificate. Ito po mga Chinese, attorney. Yes, sir. Ang nangyari dito, sir, halimbawa sa Luzon, meron silang isang fixer dyan. Sa Visayas, meron naman sila isang fixer. May kinokontak sila dito na taga Davao. Yun yung sumasama doon sa kumukuha ng birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur. So may fixers ang umiikot dito, no, na parang nag-ano siya kung sinong gustong kumuha ng birth certificate. Ayun. So in short ba, attorney, kung ganyan ho kalaki yung trabaho, yung sistema ho niyan, masasabi ho ba natin na parang mala sindikato na ito? Sindikato na eh. Parang ganyan na ho yung ginagawa nila, attorney, parang ganun ho ba? Yes, sir. Under the law, if 3 or more persons, no, na gumagawa ng kalokohan, katarantaduhan, illegal activities like this, they will be considered as syndicate, no, under the law. 3 to 5 persons will be considered as syndicate already. May maituturing ho ba tayo dito, attorney, na parang pinaka-mastermind o pinaka-leader sa likod ng modus na yan? Meron, sir. Itong ang sinampahan na natin ng kaso, no, yung pinaka-hepe ng LCR noon, no, na mismong pumipirma sa lahat ng mga birth certificate na ito, mga pagtipikado or mga late registered birth certificate. Yun, sir, I'm sure yun yung pinaka-leader kasi siya yung pinakamataas na nasa posisyon. So far, ano na pong update, attorney, doon po sa case na final ninyo sa Ombudsman? May ano na, sir, meron kami naka-schedule na parang preliminary hearing sa Office of the Ombudsman. Inaantay lang namin yung subpoena or sumo nila sa amin. Okay. Panghuli na lang po siguro, attorney, ano na ho status itong 1,576 niyan? Kasi nabanggit po ninyo kanina na meron ng mga 6 na nakasuhan. Ito pong 1,570, kakasuhan din po ba natin to, attorney? Yes, sir. Ang ginagawa lang natin, sir, iniisa-isa natin itong malocate itong mga Chinese nationals nito na kumuha ng late registered birth certificate. As soon as makumpleto natin yung mga ebidensya, sir, isa-isahin natin itong isasampa. Kasi ito yung order ng National Director natin na si Judge Jimmy Santiago na sampahan ang kaso hanggang matapos itong pag-imbestiga namin sa ganitong modus dito sa Davao Region. Ang tanong dyan, attorney, ilan kaya doon sa 1,576 na yan ang nakakuha na ng passport, nakakuha ng iba pang mga karapatan bilang mga Pilipino after nakakuha nga ng peking birth certificate na yan? Base sa pag-imbestiga natin, Sir Abner and Sir Gab, so far, yung mga nakakuha na sa mga 2 o 3 lang, based sa record na binigay sa atin ng DFA. So, ang ginawa nila dito, Sir Abner, Sir Gab, yung iba dito nag-aral, yung iba nagninegosyo. Baka ginamit doon sa pagkuha ng halimbawa business permit or sa BIR na TIN ID o TIN number. And pag-open ng mga bank accounts. Okay. Sige po. Sige po, Evitat, attorney, patuloy ho kami makiki-update ho sa inyo hinggil ho sa usapin at good luck sa paghahanap dito sa libo-libo pa na yan. At kumbaga, buti nga hot na tunto natin itong modus na yan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa NBI. Maraming salamat, Sir Gab and Sir Abner, sa pagkataon na binigay sa amin. Magandang umaga po sa lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.